Magandang morning sa inyong lahat, sa lahat ng ating mga subscriber at saka yung pang nagbabalak na subscribe, sa lahat ng mga nanonood nitong ating channel. Maraming salamat pala. At ngayong umaga pala, magta-try tayo na gumawa ng bangos sardines, Spanish style. Kasi madalas tayong bumibili niyan sa supermarket, kaso napakamahal, kaya gagawa na lang tayo ng sarili natin. Ayun, bumili tayo ng mga kasangkapan natin dyan sa palengke, pati yung bangos. At ngayong umaga pala, kasama ko yung misis ko na gagawa nitong itong bangos sardines na ito. Kasi tayo medyo nagkakaedad na hindi na masyadong mahilig kakain ng karne, kaya mas maganda na itong bangos o iba pang isda dahil healthy ito sa katawan natin. So, umpisahan na natin ang paggawa nitong bangos sardines na ito. So, meron na tayong binili sa palengke na bangos. Bali, pinalinis na rin natin yan. Pinagayat-gayat na natin. Bali, mahigit 1 kilo yan na nabili natin na bangos. So, matagal-tagal na rin natin yung magiging ulam yan. Binabad natin siya sa tubig na may asin. At maya-maya lang, isasalang na natin siya. So, nandito yung ating mga gagamitin na rekado. Yan, meron tayong nakahanda na dyan na carrots. Yan, meron bawang. Meron tayong olives na yan. Green olives. Tapos, nandyan ang ating pamintang buo. So, meron din tayong siling labuyo, yung ating asin. Tapos, ito yung ating pickles. Yan. Whole pickles. At siyempre, ang pinaka-main ingredients natin dyan, yung olive oil. Yan ang pampasarap. So, let's go guys. Bali, ihintayin lang natin yung tamang oras ng pagbabad natin sa asin itong bangos at isasalang na natin ito. At dahil wala tayong pressure cooker guys, so itong kasarola na lang ang paglulutuan natin. Kaya binanlawan muna natin yung bangos na binabad natin sa tubig na may asin para mawala ang alat. Tapos yan guys, inumpisahan na natin na ilagay yung ating mga panrekado. Nauna yung carrots na ginayat na natin. Tapos yung bawang. Lagyan natin yung bawang. At saka natin isasalansa na itong mga bangos. Kunti lang naman itong lulutuin natin, kaya tama-tama na lang itong ating lutuan na ginamit. So, lalagyan na natin ng asin. Tapos lalagyan na uli natin ng carrots. Yung natitira pa nating carrots. Kasama ko pala guys yung asawa ko sa pagluluto nitong bangos sardines na ito. So ilagay uli natin yung iba pang bangos. Tsaka itong bay leaves, laurel kung tawagin nila. At yung iba pang bangos na natitira, ilagay na natin lahat dyan. At ilagay pa rin natin yung iba pang bawang na ating binalatan.
Tapos lagyan natin ng buong paminta para pampasarap din yan. Tapos ilang pirasong siling labuyo. Pero hindi natin pipisain dahil baka humanghang. Tapos lalagay natin yung binili natin na pickles na buo, kaso hindi pa pala siya nagayat, so kailangan muna natin nagayatin. Kaya unahin na muna natin itong green olives. So yun na guys, yung green olives. Mga ano lang naman, mga ilang peraso, hindi naman lahat itong isang bote na binili natin. At yan guys, nagayat na natin yung pickles natin. Yan, nilagay na rin natin. Dinagdagan ulit natin ng paminta kasi kukunti pa yung nilagay natin ng una. At siyempre ito yung ating pinakapansabaw, itong olive oil, pampasarap. Yan ang ating magpapasarap dyan sa ating bangus sardines. At siyempre, kailangan din natin lagyan ng konting mamasitas para lalo siyang sumarap. So, yan ang ating mamasitas. Konti lang naman. Ang palasa lang din. Siyempre, ang pinakahuli natin ilalagay ay ang pangsabaw natin, pandagdag natin sa sabaw na magluluto dyan sa ating bangus. Yan natin ang tubig. So guys, bali ready na itong ating lulutuin. So, ano na, isasalang na natin ito para
maluto na. Kasi medyo magtatanghali na rin, matagal-tagal din nating lutuin ito, kaya yan, salang na natin ng mga ilang oras. Kung ano sana ito, kung pressure cooker, medyo mabilis-bilis ang pagluto. Pero kukunti lang naman siya, kaya hindi rin naman siguro kasi nung matagal lutuin. So yan guys, kasalukuyan na siya nasa kalan natin. At yun, sinilip-silip natin at nagkukuluan na siya. Talagang so guys, after ng mahigit 2 oras, ito na yung niluto natin na bangus sardines. Ngayon, titikman natin yan dahil tamang-tama. Oras na rin ng pananghalian, kaya yan ang ating magiging ulam. So guys, let's go! Kain tayo! Saluhan nyo kami rito sa niluto namin.